Ako ay bumalik, hindi bilang si Maya na kanilang tinapakan, kundi bilang si Eliza, isang anino na may dalang pangako ng ganti. 10 taon. 10 taon kong pinanday ang aking sarili sa init ng mga kusinang masikip at sa lamig ng mga gabing walang yakap ng ina. At ngayon, nakatayo ako sa harap ng malaking tarangkahan ng mansyon ng mga De Vega, ang halimaw na bakal na lumunok sa aking ama at sa aking kabataan. Ang hangin mula sa dagat ng Batanes, ang parehong hangin na dati naghahatid sa akin ng aliw, ngayon ay tila may dalang pait at babala. Bawat hakbang ko sa malapad na hardin ay isang pagtapak sa mga alaala. Dito kami naglaro ng aking ama. Dito ko unang natutunang magbisikleta. Dito rin umalingaw-ngaw ang sirena ng ambulansya noong gabing iyon. Kinuyom ko ang aking mga palad. Ang mga kuko ko'y bumaon sa aking balat. Isang sakit na kailangan ko para manatiling matatag. Isang matandang kasambahay ang sumalubong sa akin at iginiya ako papasok. Ang loob ng mansyon ay mas malamig pa kaysa sa inaasahan ko. Ang bawat muebles ay sumisigaw ng karangyaan, ngunit ang katahimikan ay mabigat. Tila may nabubuong sama ng panahon sa ilalim ng matayog na bubong. At sa dulo ng engrandeng hagdanan, doon siya nakatayo. Ang reyna ng pugad na ito, si Doña Claudia de Vega. Nakasuot siya ng puting bestida na lalong nagpapatingkad sa kanyang edad, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim, parang sa isang agila na tinitingnan ang kanyang susunod na biktima. Tiningnan niya ako, mula ulo hanggang paa, isang tingin na kayang humubad sa lahat ng iyong sikreto at kumutya sa lahat ng iyong kahinaan. "So you are Eliza," wika niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit walang bahid ng anumang init. "The agency speaks highly of you. Huwag mo silang ipapahiya. Dito sa bahay ko ay demand perfection. Isang pagkakamali at makakaalis ka sa parehong pinto na iyong pinasukan." Yumuko ako ng bahagya. Isang kilos ng paggalang na salungat sa apoy na naglalagablab sa aking dibdib. "Makakaasa po kayo, senyora." Habang ibinibigay niya ang kanyang listahan ng mga patakaran, mga bawal na pagkain, mga partikular na oras, ang pagbabawal sa pakikipag-usap sa mga bisita, maliban kung kinakailangan, isang pamilyar na mukha ang lumabas mula sa kusina. Si Maricel, ang dati kong matalik na kaibigan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ako, ngunit mabilis itong napalitan ng isang nangiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. "Bessie!" Bulalas niya, ngunit ang pagbigkas ay mahina, halos pabulong. Lumapit siya at bahagyang hinawakan ang aking braso. "Ikaw na pala si Eliza. Welcome back. Welcome sa De Vega Mansion." "Maricel," sabi ko, pinapanatili ang aking boses na walang emosyon. Matagal na rin tayong hindi nagkita. Naramdaman ko ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay bago niya ito binawi. Umiwas siya ng tingin. "Oo nga eh. Halika. Ituturo ko sa'yo ang kusina." Habang sinusundan ko siya, hindi ko napigilang mapahawak sa makinis na kahoy ng hagdanan. Nahaplos ng aking mga daliri ang isang maliit na gasgas, isang marka mula sa aking pagkabata. 10 taon na ang nakalipas, ngunit ang sakit ng alaala ay sariwa pa rin. Ang lahat sa bahay na ito ay isang paalala ng aking nawala. Ang unang hapunan ang naging pagsubok sa akin. Nagluto ako ng kaldereta, ang paboritong ulam ni Don Leandro na itinuro pa sa akin ng aking ama. Bawat hiwa ng gulay, bawat halo sa kumukulong sarsa ay may kasamang dasal at sumpa. Ito ang simula. Ang pagkaing magiging lason sa kanilang pagsasama. Nang gabing iyon, sa malaking hapagkainan, tahimik ang lahat. Tanging ang marahang pagtama ng mga kubyerto sa pinggan ang maririnig. Pinagmasdan ko sila mula sa siwang ng pinto ng kusina. Si Don Leandro, ang lalaking kinasusuklaman ko, ay tumikim sa aking luto. Napahinto siya.
Ibinaba niya ang kanyang kutsara at tinidor. Naramdaman ko ang pagkabog ng aking dibdib, isang mabangis na ritmo laban sa aking mga tadyang. Itinaas ni Don Leandro ang kanyang ulo at tumingin sa direksyon ko. Sino ang nagluto nito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay malumanay. Lumabas ako mula sa aking pinagtataguan. Ako po, Don Leandro. Ngumiti siya, isang nangiti na nagpaguho sa inaasahan kong reaksyon. Masarap. Napakasarap, sabi niya. Parang luto ng isang matalik na kaibigan. Naalala ko sa kanya ang aking yumaong kompadre. Para akong sinampal. Ang bawat papuri niya ay isang patalim na lalong humiwa sa aking puso. Ngunit pinilit kong ngumiti. Salamat po. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Ang mga salita ni Don Leandro ay umuulit-ulit sa aking isipan. Kailangan ko ng patunay. Kailangan kong mahanap ang ebidensya na magdidiin sa kanya. Naalala ko ang lumang aklatan, ang lugar kung saan madalas magtrabaho ang aking ama. Sa ilalim ng dilim, dahan-dahan akong pumunta roon. Ang amoy ng mga lumang libro at alikabok ang sumalubong sa akin. Hinanap ko ang paboritong estante ng aking ama, sa likod ng malaking mesa na gawa sa nara. Ayon sa kanyang mga kwento, mayroon siyang lihim na lagayan doon. Kinapa ko ang ilalim ng estante. Ang mga daliri ko'y naghahanap ng anumang kakaiba. At doon, naramdaman ko ito. Isang maliit na nakausling kahoy. Pinindot ko ito at isang maliit na kahon ang lumabas mula sa gilid. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ito. Sa loob, may isang nakatuping liham, ang sulat kamay ng aking ama. Hininga ko muna nang malalim ang amoy ng lumang papel. Isang amoy na nagpabalik sa akin sa mga panahong ligtas at payapa pa ang aming buhay. Binuksan ko ang liham at ang unang linya ay tumagos sa akin. Parang isang balaraw na matagal nang naghihintay. Anak, kung nababasa mo ito, alalahanin mo sana na si Don Leandro ay isang mabuting tao. Huwag kang magtanim ng galit sa kanya. Biglang gumuho ang lahat. Ang hantungan na aking pinaghandaan, ang galit na aking pinahalagahan sa loob ng 10 taon ay tila isang malaking kasinungalingan. Ang aking kamay ay unti-unting nanginig at ang sulat ay halos malaglag mula sa aking mga daliri. Ang katotohanan ay hindi kasing simple ng itim at puti na inakala ko. Kung si Don Leandro ay isang mabuting tao, kung gayon, sino ang nagtraidor sa aking ama? Sino ang nagtago ng liham na ito? Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko, nagpapakumbaba at nagtatrabaho ng walang pahinga para sa hustisya, bakit ako pa ang naiwan na nag-iisa at naguguluhan sa gitna ng pagdududa? May mas malaking kasamaan ba na nagtatago sa ilalim ng karangyaan ng bahay na ito? At nalihis lang ako ng landas dahil sa aking galit? Ang matinding puwersa ng pagdududa ay pumalit sa matibay na pundasyon ng aking paghihiganti. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ang mga salita ng aking ama ay parang isang tinik na bumara sa lalamunan ng aking paghihiganti. Ang matinding galit na nagpatibay sa akin sa loob ng 10 taon ay naging isang luha na walang patid. Tila isang agos ng tubig na nagtatapon ng lahat ng aking pinahahalagahan. Pinunit ko sana ang liham upang ibalik ang aking matibay na loob, ngunit ang pangalan ni Don Leandro na isinulat ng kamay ng aking ama ay nagpipigil sa akin. Nang sumapit ang umaga, sumalubong sa akin si Doña Claudia sa kusina. Nakasuot siya ng isang mamahaling damit pantulog at ang kanyang mukha ay may bakas ng pagkainis. Eliza, I want the table set in 15 minutes. And that kaldereta kagabi, it was too heavy. Napaka-probinsyana. I need something light. Something more refined. Hindi ito karinderya. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hampas sa hangin. Sa halip na magalit, nakita ko siya hindi bilang isang malaking halimaw, kundi bilang isang babaeng nakakatakot ang lamig. Hindi ako sumagot. Yumuko lang ako at nagsimulang maghanda ng kanyang hinihingi.
Hindi pa oras para maglabas ng damdamin. Habang naghahanda ako ng pandesal at kape, sinubukan kong makipag-usap kay Maricel. Nakita ko siyang nagpupunas ng mga pinggan. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Maricel, mahina kong tawag. Tumaas ang kanyang balikat. Hindi siya lumingon. Eliza, I'm busy. Bawal kaming makipag-usap sa mga bagong empleyado ng matagal. Baka makita ni Donya. Sandali lang. Pilit ko. Ang aking tinig ay halos pabulong. Saan na tayo nagmula? Hindi na ba tayo? Wala na, anya. At ang kanyang mga daliri ay mariing kumapit sa gilid ng lababo. Wala nang tayo, Eliza. Magsimula na lang tayo sa simula. Hayaan mo na ang nakaraan. Ang kanyang mga salita ay tila isang selyo sa isang kabaong. Ang sakit ng kanyang pagtanggi ay hindi kasing tindi ng sakit na dala ng liham ng aking ama. Ngunit ito ay isang paalala na ang lahat ng relasyon ko sa bahay na ito ay kasing tigas na ng bakal. Nang bandang hapon, habang nagdidilig ako sa hardin, isa sa mga utos ni Claudia para magpakita ako ng paggalang sa kalikasan, nakita ko si Rafa. Nakaupo siya sa isang bench, nagdodrawing sa kanyang sketchpad. Siya ay hindi kasing tigas ng kanyang ama o kasing lamig ng kanyang ina-inahan. May malalim na kalungkutan ang bumabalot sa kanyang mukha. Ang lolo ko ang nagtanim niyan. Sabi niya, hindi tumitingin sa akin. Tinitigan lang ang isang punong nara. Siya lang ang nagbigay buhay sa bahay na ito. Pagkatapos niya naging masikip. Masikip, Don Rafa? Tanong ko. Inangat niya ang kanyang tingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagtagal sa akin ng bahagya. Oo, alam mo ba? Napakagaling mong magluto. Parang hindi ikaw ang nagluto ng kaldereta kagabi. Bakit naman po? Dahil ang luto mo ay may kaluluwa. Ang luto mo ay may alaala. Ang mga pagkain dito ay mga display lang, walang emosyon. Nagbuntong hininga siya. Ang lutong yon, it reminds me of my real mother, her old cook. Nagsimulang tumibok ng mabilis ang aking puso. Ang luto ng aking ama. Taga saan po ba ang lumanyang cook? Pilit kong tanong. Nagpapakunwari na nagtataka lang. Hindi siya sumagot. Tinitigan niya ako. You know, you remind me of someone I knew a long time ago. Pero hindi ikaw yon. That person, she was more passionate, more angry. Niyukom ko ang aking kamay. Pilit na pinigilan ang anumang emosyon na lumabas. Naramdaman ko ang init na gumagapang sa aking leeg. Siguro po, nagkakamali lang kayo, sabi ko. Dahil marami na akong nakilalang tao na kasing galit ko na. Wala akong panahon para magalit. I'm just here to work. Tumango siya at bumalik sa kanyang drawing. Maybe. Mag-iingat ka rito, Eliza. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Especially sa gabi. Hindi ko masyadong pinansin ang kanyang babala. Inakala ko na isa lamang itong tipikal na pagod ng isang mayaman. Ngunit ng gabing iyon, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa kusina, bago matulog, nakita ko siya. Mula sa maliit na bintana sa lababo, tanaw ko ang gate sa likod ng bahay. Ang ilaw sa poste ay nakabukas at nakita ko si Doña Claudia na nakasuot ng itim na jacket. Taimtim siyang nakikipag-usap sa isang lalaki na may malaking pangangatawan na nakatayo sa tabi ng isang itim na van. Tiningnan ni Claudia ang kanyang paligid bago naglabas ng isang makapal na puting sobre at iniabot sa lalaki. Hindi ko marinig ang kanilang pinag-uusapan, ngunit ang lalaki ay tumango at kinuha ang sobre. Pagkatapos, tumingin ako sa itim na van. Tiningnan ko ang license plate nito. Ang mga numero ay umukit sa aking isipan. 766V, 2K. Iyon ay isang sikat na license plate sa Batanes. Ang plate na nakita kong ginagamit ng mga tauhan ng Montes Lending Group, isang kumpanya ng loan shark na kilala sa kanilang kalupitan at koneksyon sa mga politiko. Bakit nakikipag-ugnayan si Doña Claudia, ang may-ari ng isang malaking shipping company, sa isang loan shark, lalo na sa hating gabi at sa likod ng bahay?
Nagsimulang gumana ang aking utak, mabilis at malamig. Kung hindi si Don Leandro ang kaaway, at kung ang kanyang asawa ay nakikipag-ugnayan sa mga loan shark, ang kaso ba ng aking ama ay may kaugnayan sa mga iligal na transaksyon? Naghintay ako hanggang sa umalis ang van. Nang umandar ang makina nito at humayo, mabilis kong nilapitan ang aking smartphone at sinimulang itype ang numero ng license plate kasama ang pangalan ng Montes. Ang screen ng aking telepono ay nagpapakita ng isang artikulo tungkol sa Montes Lending Group. At doon ko nabasa ang mas nakakagulat na impormasyon. Ang Montes Lending Group ay dating Montes Foundation, isang non-profit organization na itinatag upang tulungan ang mga mangingisda. At ang nagtatag ng foundation na yon ay walang iba kundi ang yumaong ina ni Rafa. Ang kasamaan ay may iba't ibang mukha. Hindi ito ang malaking anino na akala ko'y si Don Leandro. Ito ay ang babae na nagpapanggap na saint sa publiko habang nagtatago ng mga lihim sa likod ng kanyang karangyaan. Pinaalalahanan ako ni Rafa. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Ang Montes Lending Group, ang Montes Foundation, at ang ina ni Rafa. Hindi na lang ito tungkol sa akin. Hindi na lang ito tungkol sa aking ama. Ang aking paghihiganti ay naging konektado sa paghahanap ng hustisya para sa yumaong ina ni Rafa. Ang mga mata ng kasamaan ay walang tigil na nagbabantay at nakita ko yon sa bawat galaw ni Doña Claudia. Kinabukasan, ang isip ko ay hindi na nakatuon kay Don Leandro. Ang tanikala ng aking paghihiganti ay lumipat na ng direksyon. Sa halip na magalit sa lalaking itinuring na kapatid ang aking ama, ngayon ay itinuon ko ang lahat ng aking lakas sa babaeng naglalaro sa kanyang likod. Gabi-gabi, matapos matulog ang lahat, ako ay nagtatago sa aking maliit na quarters at sinasaliksik ang Montes Lending Group sa aking telepono. Ang mga pahayagan ay puno ng kwento tungkol sa kanila, mga pag-agaw ng ari-arian, mararahas na paniningil, at koneksyon sa mga politikong tiwali. Ngunit ang mas mahalaga, ang Montes Lending Group ay dating St. Veronica Foundation na sinasabing pinamumunuan ng yumaong ina ni Rafa. Naglalabanan sa loob ko ang pag-asa at pagdududa. Ang pag-asa na hindi kasali si Don Leandro sa kasamaan at ang pagdududa na mas malaki ang sindikato kaysa sa inakala ko. Eliza, what is this? Ang matinis na boses ni Doña Claudia ay pumunit sa katahimikan ng kusina. Nang lumingon ako, nakita ko siya na nakatayo sa tabi ng counter. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Sa harap niya, nakakalat sa sahig ang mga mahahaling imported saffron at ang black truffle oil na gagamitin sana sa gala dinner ng linggong yon. Ang langis ay lumikha ng isang maitim na luha sa tiled floor ng kusina. Ang tanga mo. Look at this mess. Sigaw niya. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Bakit mo ito hinayaang mahulog? Wala ka bang pag-iingat? That saffron alone costs a fortune. Siguro sa probinsya ninyo, hindi kayo marunong mag-ingat ng mamahaling gamit, ano? Hindi ko yun sinira. Alam kong may gumawa. At ang tanging tao na may kakayahang makapasok sa pantry nang walang pahintulot ay siya. Ang aking lalamunan ay tila nabara at ang aking mga daliri ay mariing kumuyuyom sa gilid ng lababo. Senyora, I assure you, it was not me. Siguro po na, wag mo akong sinungalingan. Putol niya sa aking paliwanag. Lumapit siya. Ang kanyang tinig ay lalong bumaba, ngunit mas nakakatakot. Kilala kita, Eliza. Umaya ba? Sa tingin mo ba, hindi ko malalaman kung sino ka? You are a cook. That's all you are. And a clumsy one at that. Kung hindi ka marunong mag-ingat ng gamit, paano ka mag-iingat ng reputasyon ng pamilya ko? You are useless, like your father before you. Ang pangungutya niya sa aking ama ay parang talsik ng apoy na tumama sa aking mukha. Ang init ng dugo ay gumapang sa aking leeg, ngunit naramdaman ko
Ang malamig na tinik ng pangako sa aking sarili. Hindi ako luluha. Hindi ako magpapakita ng kahinaan. Ang pinakamalaking paghihiganti ay ang pananatiling kalmado. I will clean it up, senyora. Kalmado kong sabi. Pinipilit na ang aking boses ay hindi manginig. At I will pay for the ingredients. Magkano po ba ang lahat? Isang mapanuksong na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Hindi mo kayang bayaran, dear. This is a lesson. A very expensive lesson on humility. Bago pa man siya makapagsalita ng mas matindi, naramdaman ko ang pagbabago sa paligid. May naglalakad papalapit sa amin, si Rafa. Nakatayo siya sa kusina, ang kanyang muka ay walang emosyon. What is going on here, Tita Claudia? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay walang galit. Ngunit may awtoridad. Tumingin si Claudia kay Rafa at ang kanyang muka ay agad na lumambot. Tila may isang switch na pinindot. Oh, Rafa, wala lang dear. Your new cook is just a bit clumsy. Nasira niya ang mga importante kong ingredients. Tiningnan ni Rafa ang sahig at pagkatapos ay tumingin sa akin. Ang tingin niya ay hindi mapanghusga, bagkus ay nagtatanong. But tita, bakit nasa counter ang mga yan? Isn't the pantry locked? Sayang naman, it's a waste. Ang kanyang simpleng tanong ay nagdulot ng gulo sa mukha ni Claudia. Well, I was taking them out para sana i-check. Para lang maayos. Hindi niya natapos ang kanyang pangungusap. I see, sabi ni Rafa. Tumango. Anyway, I need to talk to Papa about the final design of the new resort. Have you seen his old office keys? Sa huling tanong, tumingin siya sa akin. Isang tingin na parang may lihim na sinasabi. Mabilis na umalis si Claudia upang hanapin ang susi at naiwan kaming dalawa sa kusina. Ang katahimikan ay tila napuno ng hindi sinasadyang init na dulot ng kanyang presensya. Tiningnan niya ako muli. Isang tingin na nagpapakita ng respeto. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagsasabing, I saw that, and I know the truth. Nagpatuloy ako sa paglilinis, ngunit hindi ko na ininda ang sakit ng insulto. May nakita akong kakampi. Kinagabihan, binalikan ko ang lumang quarters ng aking ama. Sa gitna ng tambak ng mga lumang kagamitan sa kusina, natagpuan ko ang isang lumang na may takip na balat. Ito ang notebook na ginamit ng aking ama, hindi para sa mga recipe, kundi para sa mga inventory at mga financial reports ng bahay. Binuksan ko ang notebook. Karamihan ng mga pahina ay mga listahan ng mga gastusin. Ngunit sa likod, sa gitna ng mga pahina na may guhit, mayroong isang section na isinulat sa kanyang pamilyar na handwriting. Ito ay isang entry na may petsang bago siya namatay. Saint Veronica Fund. Napakalaking discrepancy. Pera ng mahihirap ito. Kailangan kong sabihin kay Don Leandro ang tungkol kay C. Hindi ko na kaya itong itago. Kasunod ng entry na yon, may notes tungkol sa liquidation at dissolution ng fund. Ang aking hinala ay naging isang matibay na katotohanan. Ang Montes Lending Group ay dating Saint Veronica Fund. Ang fund na ito, na itinatag ng ina ni Rafa, ay napalitan ng isang mapanirang loan shark company at ang aking ama ay nakialam. Ito ang dahilan ng kanyang kamatayan. Ngunit ang huling entry ang nagpabagsak sa akin sa pag-upo. Ito ay isang pahina na puno ng mga numero at account numbers na nakaline up sa ilalim ng pangalan ni Doña Claudia de Vega. Ang Saint Veronica Foundation, ang proyekto ng ina ni Rafa na inilaan para sa mga mahihirap, ay hindi lang basta napalitan. Ito ay binaliwala, inagaw, at ginawang kasangkapan ng kasamaan ni Doña Claudia. Sa sandaling iyon, ang aking paghihiganti ay naging konektado sa buong pamilya ng mga de Vega, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa paghahanap ng hustisya para sa mga inapi. Ang aking ama ay namatay dahil sa pagtatanggol sa isang charity fund. Ang aking misyon ay hindi lang para sa akin. Nagsimulang tumulo ang luha sa aking pisngi, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa matinding bigat ng katotohanan.
Ang aking ama ay walang kasalanan. Ang lalaking akala ko ay sinungaling ay isang martir. Paano ko haharapin si Doña Claudia ngayong alam kong mas malaki ang kasamaan niya kaysa sa inakala ko at ang tunay niyang kalaban ay hindi ako, kundi ang alaala ng yumaong ina ni Rafa? Ang paghahanap ng katotohanan ay hindi nagbigay sa akin ng kapayapaan, bagkus ay nagbigay ng isang bagong, mas mabigat na pasanin. Sa loob ng ilang araw, ang lahat ng galaw ni Doña Claudia ay tiningnan ko sa ilalim ng ilaw ng bagong natuklasan kong impormasyon. Ang kanyang karangyaan ay tila isang pulot na may lason, at ang kanyang mga utos ay hindi na lang kapritsyo, kundi mga distractions upang ilihis ako sa kanyang mga itinatagong lihim. Alam ko na ngayon na ang aking ama ay namatay bilang isang bayani, hindi bilang isang magnanakaw. Ang Saint Veronica Fund, ang charity na inilaan para sa mga mahihirap sa Batanes, ang naging hantungan niya. At ang babaeng ito, si Doña Claudia, ay hindi lang magnanakaw ng pera, kundi magnanakaw ng karangalan at buhay. Ang kanyang pag-atake ay lalong tumindi. Nagsimula ito sa mga salita, mga patama, tungkol sa aking probinyanan na pinagmulan, sa aking simpleng damit, at sa aking pagiging cook lamang. Eliza, bakit ang dumi ng sahig mo dito sa kusina? Sa palagay mo ba, ako ang maglilinis niyan? You are being paid, you know. Or is this how you clean back home? Poor and messy. Ang bawat salita niya ay tila isang latigo, ngunit sa bawat latigo, lalo akong lumalakas. Pilit kong inaalala ang aking anak na si Aelon, ang aking golden moment na tanging siya lang ang nakakita. Ang aking self-healing ay hindi tungkol sa pagpapatawad sa ngayon, kundi tungkol sa pagkuha ng hustisya para sa hinaharap ng aking anak. Hindi ako pwedeng bumagsak, hindi ako pwedeng umiyak. Isang hapon, habang nagpe-prepare ako ng cocktails para sa dinner party ng pamilya, naramdaman ko ang kakaibang init sa gilid ng aking binti. Lumingon ako at nakita ko ang isang maliit na kaldero ng kumukulong tubig na nakalagay malapit sa gilid ng counter. Mas malapit sa akin kaysa sa normal. Ang tubig ay nag-iwan ng singaw sa hangin. Naramdaman ko ang tingin ni Claudia mula sa kabilang dulo ng kusina, isang tingin na walang emosyon. "Oh, sorry Eliza," sabi niya. May bahid ng panunuya sa kanyang boses. "Muntik na pala akong naaksidente. Mabuti na lang at alert ka. Masyado kasing masikip ang kusina, ano? Kung makikita lang ng fire department na may hazard dito, baka ipasara nila." Alam kong ito ay isang sadyang gawa. Alam kong sinubukan niyang saktan ako. Ngunit sa halip na sumigaw, ngumiti lang ako. Isang ngiti na walang kabuluhan. "Salamat po sa warning, senyora. Magsisimula na po akong ayusin ang lahat. Kailangan po nating maging safe." Nang gabing iyon, matapos ang dinner, nasa backyard ako, nagliligpit ng mga gamit. Lumapit sa akin si Rafa. Wala siyang dalang sketchpad ngayon, tanging isang smartphone. "Look," mahina niyang sabi, at ipinakita niya sa akin ang screen. Ito ay isang larawan ng kanyang real mother, isang magandang babae na may parehong mga mata ni Rafa. Nakangiti habang may hawak na isang plaque na may nakasulat na Saint Veronica Foundation. "She died 12 years ago. Accident lang daw," sabi ni Rafa. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagdududa. "I was young, pero I remember her. She was pure. At ang foundation na yan, it was her life. After she died, Tita Claudia took over. At wala na akong narinig pa." Tiningnan ko siya. "Bakit mo ito sinasabi sa akin, Don Rafa?" Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kalungkutan. "Dahil I saw the way Tita Claudia looks at you. At nakita ko rin ang pagtingin niya sa akin. Pareho. Wala siyang tiwala kahit kanino. At ang luto mo, it reminds me of a better time. A time when my mother was alive, and the only people here were those who loved my father.
Ito ay hindi flirtation. Ito ay pag-amin ng isang taong nag-iisa. Wala akong kinalaman sa pamilya ninyo. Sabi ko, I'm just here to work. I know, Anya, but I can help. I can get you access to Papa's old records. I'm a good architect, pero I'm a better investigator. I want to know what really happened to the foundation and why Tita Claudia is always so hot. Ang offer niya ay napakagandang pagkakataon. Kung siya ay aabot sa records ng kanyang ama, at kung ako naman ay hahanapin ang file ng aking ama, ang katotohanan ay lalong lalabas. Bakit mo ito gagawin, Don Rafa? Para sa akin? O para sa memory ng iyong ina? Ngumiti siya. Isang mapait na ngiti. For both, sabi ng lola ko, ang truth ay parang hangin. Hindi mo nakikita, pero ramdam mo ang presensya niya. At ngayon, ramdam ko na may malaking kasinungalingan sa bahay na ito. Bago pa man ako makapagbigay ng sagot, narinig namin ang tunog ng isang sasakyan na nagpreno sa harap ng gate. Bumalik na si Doña Claudia mula sa kanyang pag-alis. Oh, she's back, sabi ni Rafa. Anyway, I need to go. Just be careful, Eliza, especially kapag mag-isa ka. Nang umalis si Rafa, lumingon ako sa aking paligid. Bawat anino ay tila may buhay. Pumunta ako sa aking silid at sinimulang i-dial ang numero ng aking cellphone sa isang landline sa kusina. Ito ay isang burner phone na ginagamit ko lamang para makipag-ugnayan kay Alon. Pagkatapos ng ilang oras, habang naghahanda ako ng snacks para kay Don Leandro sa kanyang opisina, narinig ko ang mahina at hindi pamilyar na tunog mula sa likuran ng isang malaking frame ng larawan sa hallway. Napansin ko na ito ay isang maliit na lente na bahagyang sumasalamin sa ilaw. Isang nagulat ako. Hindi ito ang security camera na nakikita sa hallway. Ito ay hidden at matatagpuan sa isang lugar na karaniwang hindi pinapansin, ngunit nakatuon sa pinto ng aking silid at sa pinto ng kusina. Sino ang naglagay nito? Si Don Leandro o si Doña Claudia? Ang aking pulso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Ang lahat ng aking conversations, sa telepono, sa hardin kasama si Rafa, kahit ang aking mga internal monologues ay maaaring narinig. May kumakatok sa aking pinto. Si Maricel. Eliza, pinapahanap ka ni Doña Claudia. Bilisan mo raw, she's mad. Nilingon ko si Maricel. Tinitigan ko ang kanyang mga mata at sa likod ng kanyang pagmamadali, nakita ko ang takot. Ngunit hindi ko na pwedeng sabihin ang lahat. Sabihin mo, susunod ako, sabi ko. Mabilis akong tumalikod sa hallway at pumasok sa aking silid. Ang aking mata ay dumapo sa maliit na backpack na nakatago sa ilalim ng aking kama. Sa loob, meron akong isang litrato ni Alon. Inabot ko ang backpack at sinimulang hanapin ang larawan. Wala. Ang larawan ni Alon, ang tanging bagay na nagpapaalala sa akin ng aking dahilan, ay nawawala. Mabilis akong lumabas at nagtungo sa opisina ni Doña Claudia. Siya ay nakaupo sa kanyang desk, nakangiti, at ang kanyang mga daliri ay naglalaro sa isang maliit na photoprint. Ito ang larawan ni Alon. Looking for this, Eliza? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay malamig, ngunit ang kanyang mga mata ay parang naglalabas ng apoy. Ang takot ay isang malamig na kamay na biglang humawak sa aking lalamunan. Si Alon. Hindi na lang ito laro ng paghihiganti. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng aking anak. Looking for this, Eliza? Ang tanong ni Doña Claudia ay nagdulot ng isang matalim na kirot sa aking dibdib. Ang ngiti niya ay nagpakita ng kanyang kapangyarihan. Alam niya kung paano ako saktan at alam niyang hindi ako pwedeng lumaban. Saan niyo po nakuha yan? Ang aking boses ay nanginginig, hindi sa galit, kundi sa takot na tila kumapit sa bawat ugat ko. Pinisil ni Claudia ang litrato, tila isang simpleng papel. Found it in your tiny room. Hindi mo pala naiwan sa probinsya ang lahat ng iyong memories.
Who is he, Eliza? Ang iyong pamangkin? Ang iyong anak? Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagnanais na makita akong masaktan. Wala po kayong pakialam. Sagot ko, pilit na pinapanatiling matigas ang aking paninindigan. Ibigay niyo po sa akin. Tumawa siya, isang tawa na tila mga basag na kristal. Ganyan pala. So you are a mother. A single mother. Working as a cook para lang makapag-aral ang anak. Very melodramatic. Hindi na pala revenge ang iyong motive, kundi survival. Tumayo siya mula sa kanyang desk at lumapit sa akin. Dahan-dahan, tila isang ahas na umiikot. You know what, Eliza? Hindi ko type ang mga single mother na masyadong ambitious. They make too much noise. You are close to the truth, hindi ba? Ang mga De Vega, we demand loyalty, especially mula sa mga taong depende sa amin. Inilapag niya ang larawan sa mesa at itinulak ito palapit sa akin. Heto, kunin mo. Ba't tandaan mo? Kung magpapatuloy ka sa paghalungkat sa nakaraan, ang anak mo ang magbabayad ng mas malaking presyo. Wala kang kapangyarihan dito, Eliza. I have eyes and ears everywhere, kasama na ang taong nag-aalaga sa anak mo. Ang aking buong katawan ay nagyelo. Naramdaman ko ang lamig ng aircon, ngunit ang pawis ay kumalat sa aking likod. Kinuha ko ang larawan, ang aking mga kamay ay nanginginig. Ang pagbabanta niya ay malinaw, at ito ay tumama sa aking. Umalis ako sa kanyang opisina, hindi na nag-abalang magpaalam. Bumalik ako sa aking silid at niyakap ang larawan ni Alon. Ang kanyang nangiti ay tila isang liwanag na pilit na pinapatay ng dilim. Sa oras na yon, handa akong kalimutan ng lahat. Handa akong umalis sa mansyon, iwanan ng paghihiganti, para lang maging ligtas ang aking anak. Ngunit nang umupo ako sa aking kama, isang email notification ang dumating sa aking burner phone. Hindi ko inaasahan ang email. Ito ay mula sa Batanes Educational Fund, ang foundation na nagbigay sa akin ng scholarship para makapag-aral ng culinary arts sa Maynila pagkatapos ng kamatayan ng aking ama. Ang subject line ay, "Congratulations on your success. A message from our anonymous patron." Binuksan ko ang email. Ito ay isang maikling mensahe mula sa administrator ng fund na sinasabing ang aking scholarship ay personally na sinuportahan ng isang anonymous patron sa loob ng 10 taon. Walang reply to address, ngunit sa dulo, mayroong isang link sa isang digital archive ng mga lumang sulat sa fund. Ang password ay Compadre. Alam kong ang password na yon ay isang code na ginamit ng aking ama at ni Don Leandro. Nang binuksan ko ang archive, nakita ko ang daan-daang dokumento. Mga financial statements ng St. Veronica Foundation bago ito naging Montes Lending Group. At ang pinakaimportante, nakita ko ang isang serye ng mga sulat kamay ni Don Leandro de Vega na ipinadala sa administrator ng Educational Fund bawat buwan. Ang latest letter ay may petsang 3 buwan na ang nakalipas. Sa dulo ng liham, nakita ko ang serye ng mga parirala na tumimo sa aking puso. Siguraduhin ninyo na nakukuha niya ang pinakamahusay na edukasyon. Ito ang huling paglilingkod na maibibigay ko sa aking kompadre. Hindi ko man siya nailigtas, sana ay mailigtas ko ang kinabukasan ng kanyang anak. Huwag na huwag ninyong sasabihin sa bata. Ang bigat ng utang na loob na ito ay sapat na sa akin. Ang aking mga mata ay napuno ng luha. Ngunit hindi ito luha ng takot o kalungkutan. Ito ay luha ng pagkadurog ng damdamin. Si Don Leandro, ang lalaking pinaplano kong wasakin, ay ang anonymous patron na nagbigay sa akin ng lahat ng skill na mayroon ako ngayon. Ang lahat ng aking tagumpay ay nanggaling sa kanya. Siya ang nagbigay sa akin ng utang na loob na hindi ko kailanman kayang bayaran. Ang aking ama ay nagsulat, "Huwag kang magtanim ng galit sa kanya." Si Don Leandro ang nagbayad para sa aking edukasyon sa loob ng 10 taon. Ang aking utang na loob ay mas mabigat na ngayon kaysa sa aking galit. Kung sisirain ko si Don Leandro,
Sisirain ko ang aking sarili at sisirain ko ang lalaking nagligtas sa aking kinabukasan. Ang totoong kaaway ay nasa gitna ng aking utang na loob at paghihiganti. Ito ay isang dilema na hindi ko kayang lutasin mag-isa. Ito ay tungkol sa pagliligtas sa taong nagligtas sa iyo mula sa taong nagplano ng pagkasira ng inyong dalawa. Ang utang na loob ay isang bising bakal na biglang gumapos sa aking puso. Hindi ko na kinasuklaman si Don Leandro. Ngayon, ipinagtatanggol ko na siya sa aking isip. Ang aking original na plano, ang pagsira sa kanya, ay hindi na matutuloy. Ngayon, ang misyon ko ay nag-iba iligtas ang aking. Ngunit bago pa man ako makapagplano, ang halimaw na yon ay muling sumalakay. Sa gitna ng aking pagdarasal para sa kaligtasan ni Alon, ang aking burner phone ay nag-ring. Hindi ito ang usual call mula sa caregiver. Ang caller ID ay blocked. Ang kaba ay kumalat sa aking buong katawan. Tila isang laso na dumadaloy sa aking mga ugat. Nag-atubili ako, ngunit sinagot ko rin. Hello? Ang aking boses ay isang manipis na hibla ng tunog. Walang sagot. Ang tanging narinig ko ay ang marahang paghinga sa kabilang linya. Pagkatapos, isang tunog na nagpatigas sa akin sa kinatatayuan. Ang boses ni Elon. Mama, uwi ka na. Gusto ko ng cookies mo. Ang kanyang boses ay tila may takot. At pagkatapos, narinig ko ang isang mahina at matinding pag-iyak. Hindi ako nakahinga. Alon, anak, anong nangyayari? Ang boses ni Doña Claudia ay pumalit. Mas malamig pa kaysa sa isang batong yelo. Oh, you finally answered. Nakita ko ang iyong phone log at napansin ko na tumawag ka sa isang anonymous number na hindi ko inaasahan. You are investigating me, right, Eliza? Ilabas mo ang anak ko. Anong ginawa mo sa kanya? Sigaw ko. Ang aking tinig ay tumaas at ang luha ay nagsimulang dumaloy sa aking mga mata. Walang tigil at mainit. Tumawa siya. Wala pa. Wala pa. Pero ang caregiver mo, she is a lovely woman, very obedient. Matalino kang babae. Alam mo na siguro kung ano ang dapat mong gawin. Anong gusto mo? Tanong ko. Ang aking tinig ay naging isang pakiusap. Gusto ko? Simple lang. Ang gala dinner ni Don Leandro ay sa susunod na linggo, ang kanyang ika-50 anniversary sa shipping business. You will go up on the stage. You will read a statement na ikaw ang tunay na mastermind sa pag-aalis ng pondo ng Saint Veronica, na ikaw ang nag-frame sa iyong ama at na sinubukan mong i-frame si Don Leandro. You will confess everything. Ang kanyang utos ay parang isang sentence ng kamatayan. Bakit ko yan gagawin? Hindi mo ako pwedeng pilitin. Hindi? Binitiwan niya ang isang tunog na nagdulot ng lamig sa aking dugo. Kung hindi mo gagawin, sisiguraduhin kong ang iyong anak ay hindi na makakabalik sa iyo. I will frame him for child abuse. O baka naman, isang accident sa farm. Wala kang mapapatunayan, Eliza. Ang mundo ay akin. At ikaw, you are nothing but a cook. Ang aking kamay ay mahigpit na humawak sa telepono. Ang mundo ay umikot at naramdaman ko ang matinding sakit ng pagbagsak. Ang lahat ng aking struggles, ang lahat ng aking skills, ang lahat ng aking pag-asa ay nawala sa isang iglap. Wala akong laban sa isang taong may kapangyarihang saktan ang aking anak. Bibigyan kita ng details ng statement sa araw ng gala. Just be ready. And don't you dare tell anyone, not even si Rafa. Walang makakatulong sa'yo. Think of your son, Eliza. Pinatay niya ang telepono. Naupo ako sa sahig. Ang aking ulo ay nakasandal sa malamig na pader. Wala nang paghihiganti. Wala nang hustisya. Ang tanging natitira ay ang survival. Kailangan kong iligtas si Alon. Ilang minuto ang lumipas, naramdaman ko ang presensya ng isang tao. Si Maricel. Nakatayo siya sa aking pinto at ang kanyang mga mata ay pula at puno ng luha. Hindi ko alam kung gaano nakatagal siya roon.
Narinig ko ang lahat, sabi niya. Ang kanyang tinig ay tila bulong, halos hindi marinig. I'm sorry, Maya. I'm so sorry. Tiningnan ko siya. Ang aking mga mata ay puno ng galit at sakit. Hindi ko kailangan ng sorry mo, Maricel. Kailangan ko ang anak ko. Alam ko. Alam ko ang lahat. Ginawa niya rin sa akin yan. Pinilit niya akong maging spy niya. Sabi ni Maricel, ang kanyang katawan ay nanginginig. Pero, I can help you. Hindi ko alam kung paano, pero hindi ko kayang makita na mangyayari iyan sa anak mo. Utang na loob ko ito sa'yo. Noong may sakit ang nanay ko, ikaw ang nagbigay ng pambayad sa hospital. Ang kanyang huling mga salita ay nagdulot ng isang kakaibang shift sa aking utak. Hindi ko alam kung totoo ang kanyang pag-aalala, ngunit ang kanyang desperasyon ay tila tapat. Hindi na lang ako ang biktima, Maricel din. Sa loob ng ilang oras, ang takot ni Maya ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Hindi ako pwedeng mag-isa. Dahan-dahan, bumangon ako. Kinuha ko ang aking burner phone at nag-dial ng private number ni Rafa. Hello? Ang boses niya ay nagpakita ng pag-aalala. Rafa? Sabi ko. Ang aking boses ay low, steady at cold. Kailangan ko ang tulong mo. Ngayon na. She is using my son at hindi na ako pwedeng mag-isa. Nasaan ka? Tanong niya. Sa hardin, sa ilalim ng puno ng nara. Hindi mo kailangang magtiwala sa akin. Ang kailangan lang, magtiwala ka sa alaala ng iyong ina. Ang gala dinner ay ang huling pagkakataon ko. Ibinaba ko ang telepono at nagtungo sa hardin. Ang hangin ay malamig, ngunit ang aking kalooban ay nasusunog. Ang huling warning ni Doña Claudia ay hindi nakabasag sa akin. Sa halip, ito ay nagbigay ng isang final push para lumaban. Ang gabi ay tila isang malaking panyo na tumatakip sa aming mga lihim. Sa ilalim ng matayog na puno ng nara, naghintay ako. Naramdaman ko ang marahang pagdapo ng malamig na hangin sa aking mukha. Ang parehong hangin na parang yumayakap sa akin noong bata pa ako. Tiningnan ko ang bawat anino. Nag-iingat na baka may mata si Doña Claudia na nakatingin sa amin. Ilang minuto lang, dumating si Rafa. Naglakad siya papalapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin ng may matinding pag-aalala. Walang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Nasaan siya? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mahina at nagmamadali. Ligtas siya, pero may nagbabantay. Caregiver daw, pero spy ni Claudia. She wants me to confess sa gala dinner na ako ang mastermind. Sabi ko, ang aking tinig ay matatag. Kung hindi ko gagawin, sasaktan niya ang anak ko. Hindi siya nagtanong pa. Hindi niya ako inusisa kung bakit may anak ako. Ang tanging nakita ko sa kanyang mga mata ay tiwala at paghihinagpis para sa akin. I believe you, Eliza. Matagal ko nang pinaghihinalaan si Tita Claudia. I'm just sorry na hindi ko na-aksyonan agad, lalo na't may kinalaman pala sa foundation ni Mama. Umupo kami sa bench na gawa sa bato at doon nagsimula kaming magplano. Ang alam ko lang, ang aking ama ay namatay dahil sa pagtatangka niyang ilabas ang katotohanan tungkol sa Saint Veronica Fund, sabi ko, at ipinakita ko sa kanya ang lumang. May account numbers dito at isang entry tungkol sa C na kailangan niyang sabihin sa iyong ama. Tiningnan ni Rafa ang notebook. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumapo sa sulat kamay ng aking ama. Hindi, Claudia. Sa tingin ko, ang notebook na ito ay ang missing piece na kailangan natin. Pero hindi ito concrete evidence. Kailangan natin ng recording o original documents, sabi ko. Biglang natigilan si Rafa. Ang old office ni Papa, sa aklatan. That's where he kept his most sensitive files. At doon niya rin in-store ang mga gamit ng iyong ama. Pumunta ako doon. Ang nakita ko lang ay isang liham na nagpapakita
na ang iyong ama ay benefactor ko. Sabi ko. Wait, sabi niya, nag-iisip. Ang office na yon ay may built-in safe. Pero bukod doon, may isang bagay na sinabi sa akin ni Papa noong bata pa ako. Noong kids party ko, nagtago siya ng isang lumang pocket watch sa isang small compartment sa likod ng malaking globe. Sabi niya, ang oras ay hindi pwedeng mabili, pero ang pag-ibig, kailangan mo itong ingatan. Agad kong naalaala ang liham ng aking ama sa secret compartment. Sa dami ng aking pagmamadali at pag-aalala sa litrato ni Alon, hindi ko masyadong tiningnan ang box. Baka ang pocket watch ay nandoon pa rin. Kailangan nating bumalik doon. Ngayon na, sabi ko. Hindi, too risky. Bukas, sa umaga, kapag nasa golf course si Papa at nag-e-exercise si Tita Claudia, I will disable the hidden camera near your door. Anya. But for now, may isa pa akong kailangan. Iyong lawyer na kaibigan ng iyong ama. I need an official channel para mapunta ang mga evidence sa tama. Inalala ko ang lawyer na dati nagtatanggol sa aking ama. Si Attorney Salvador, nasa Maynila siya. I'll call him. Magpadala ka sa akin ng details. Pero Eliza, tumingin siya sa aking mga mata. Para maging believable ang iyong confession sa gala dinner, kailangan mong maging vulnerable. Let her think that she won. Pumikit ako ng mariin. Ang plano ay masakit. Kailangan kong magpakita ng kahinaan, kahit na ang aking puso ay puno ng lakas. Ang pag-arte ng pagkatalo ay ang aking final sacrifice para kay Alon at kay Don Leandro. Bago pa man kami maghiwalay, nagbigay siya ng isang maliit na bagay. Isang USB flash drive na kasing liit ng isang coin. This contains the raw footage of the security camera in the kitchen nung nasira ang saffron. Tingnan mo, baka may makita ka. Ingatan mo at ipangako mo sa akin, Eliza, na hindi ka na mag-iisa. Ang pag-aalaga niya ay tila isang init na marahang humawak sa aking balikat. Ito ay kilig, hindi ng pag-ibig, kundi ng pakikisama at tiwala. Naramdaman ko ang mabilis at matatag na pagtibok ng kanyang puso. Nang bumalik ako sa aking silid, agad kong sinubukan ng flash drive sa aking laptop. Ang footage ay malinaw. Nakita ko ang sarili ko na nagtatrabaho at pagkatapos, bigla akong umalis. At pagkatapos kong umalis, pumasok si Doña Claudia. Tiningnan niya ang paligid at pagkatapos, sinadya niyang itulak ang saffron at oil gamit ang kanyang siko. Ang kanyang ngiti pagkatapos gawin ang aksidente ay puno ng cruelty. Ang lahat ng aking doubt ay nawala. Ngunit may isang bagay na nakita ko pa. Nang umalis si Claudia, si Maricel ay pumasok at tumingin sa nasirang ingredients. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkasuklam kay Claudia, hindi pag-aalala. Maricel ay isang biktima rin. Ang aking sympathy para kay Maricel ay nagbigay ng isang new idea. Kailangan ko siyang makausap. Kailangan ko ng isang tao sa loob na hindi si Rafa. Nang biglang may kumatok sa aking pinto, agad kong inilabas ang flash drive at itinago ito. Naramdaman ko ang paglamig ng aking dibdib. Hindi pwedeng si Claudia iyan. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Si Maricel. Ang kanyang mukha ay tila isang aklat na puno ng pagod at kawalan ng pag-asa. Walang salita siyang nagsabi. Sa halip ibinigay niya sa akin ang isang maliit na papel na nakatupi. Sa papel ay nakasulat, Bodega, hating gabi. Ang gabi ng gala dinner ay dumating. Ang mansyon ng mga De Vega ay naging isang palasyo ng ilaw at karangyaan. Ang bawat sulok ay napuno ng mga bisitang nakasuot ng mamahaling gown at tuxedo. Ang musika ay nagdala ng isang huwad na saya sa hangin. At ang mga bisita ay nagtawanan, hindi alam, na sa likod ng lahat ng iyon ay mayroong tunggalian ng buhay at kamatayan. Ako ay naroon, naghihintay ng aking signal. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis at mabigat.
Tulad ng isang drum na pinalo sa huling beses. Nag-usap kami ni Rafa. Ang kanyang plan ay simple. Kapag tinawag ako ni Don Leandro sa stage upang magbigay ng speech, dapat kong magkunwari na tanggapin ang aking pagkatalo, ngunit ilabas ko at ibigay ito kay Rafa. Si Rafa ang magliligtas sa akin, ngunit may isang part ng plan na kailangan kong gawin ng mag-isa. Ang paghaharap kay Maricel. Nang sumapit ang hating gabi, ang oras na sinabi niya sa note, nagtungo ako sa lumang bodega sa dulo ng garden. Ang lugar ay puno ng amoy ng luma, dampi at alikabok. Isang contrast sa glamour ng ballroom. Nakikita ko si Maricel. Nakasandal siya sa isang rack ng mga lumang upuan. Ang kanyang mukha ay pula at puno ng luha. Hindi siya ang Maricel na kilala ko, ang cheerful at innocent na best friend ko. Siya ay isang anino. Bakit mo ako pinapunta rito? Tanong ko. Ang aking tinig ay malamig. Tumingin siya sa akin. Kailangan mo itong kunin, Maya. Wala akong magawa. Mabilis siyang naglabas ng isang bagay mula sa kanyang apron, isang lumang pocket watch, na tila ginto. Ito ang watch ng aking ama. Sabi ni Doña Claudia, itago ko raw yan dahil baka magamit mo raw na evidence, pero I can't. Hindi ko na kayang manahimik. Bago mamatay ang nanay ko, ikaw ang nagbigay ng lahat ng kailangan namin. Utang na loob ko ito sa'yo. Ang kaluluwa ko ay hindi na kayang maging soldier ni Claudia. Kinuha ko ang pocket watch. Ang lamig ng metal ay sumasalubong sa init ng aking palad. Ito ang key na sinabi ni Rafa. Thank you, Maricel, sabi ko. Ang aking anger ay napalitan ng pity. Pero bakit mo ako tinraidor sa gala dinner? Bakit mo isinunod ang utos ni Claudia? Sabi mo, tutulungan mo ako. Biglang lumakas ang kanyang iyak. Dahil ang anak ko, si Junjun, may sakit. Chronic. Ibinigay ni Claudia ang lahat ng pangangailangan ko. She threatened me. Nasasabihin niya sa lahat na ako ang tunay na mastermind na nagpalit ng record ng iyong ama. At na siya ang magbabayad ng hospital bills ni Junjun kung magpapatuloy ako sa pagiging obedient niya. She bought me, Maya. She bought my loyalty. Niyakap ko siya. Isang hug na puno ng sakit at pangunawa. Maricel ay isang biktima rin. Ligtas na ang iyong anak, Maricel. Tutulungan kita, sabi ko. Hindi, anya, at kinalas niya ang aming hug. Ako ang kailangan mong tulungan. You need to win this. Now, go. Ang gala ay magsisimula na. Dali-dali akong bumalik sa hallway. Ang gala dinner ay nasa kanyang peak. Nakita ko si Doña Claudia, nakangiti, confident, habang nakikipag-usap kay Don Leandro. Nang tumayo si Don Leandro upang magbigay ng speech, biglang nagbago ang lahat. Ladies and gentlemen, Anya, ang kanyang boses ay malakas. Ngayon, sa ika-50 anniversary ng aking company, mayroon akong isang guest of honor na gusto kong ipakilala. Siya ay isang taong very loyal at ang kanyang talents ay exceptional. Please welcome, Eliza. Naglakad ako sa stage. Ang aking mga mata ay nakatingin sa karamihan. Ang ilaw ay blinding. Nakita ko si Rafa, nakatayo sa tabi ng speaker's desk. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng caution. Nakita ko si Doña Claudia, nakatingin sa akin. Ang kanyang kanang ngiti ay puno ng pag-aantay. I have something to say, sabi ko. Ang aking boses ay nanginginig, tulad ng isang actress na nagpe-perform ng kanyang best role. Binuksan ko ang aking bibig at sinimulan ko ang kanyang sinabi. Ang bawat salita ay isang dagger na humihiwa sa aking kaluluwa. Ako po si Eliza at ako ang tunay na mastermind sa pagkawala ng fund ng Saint Veronica. Isang commotion ang kumalat sa karamihan. Pagkatapos kong sabihin iyon, akmang inabot ko ang flash drive kay Rafa. Ngunit bago pa man niya ito makuha, isang malakas at matinis na tinig ang sumigaw sa likod. Huwag kang magsinungaling, Maya. Si Maricel. Nakatayo siya sa likod ng hallway, ang kanyang mukha ay punong-puno ng pag-iyak.
Hindi totoo yan. She's innocent. Si Doña Claudia ang tunay na magnanakaw. Nagulat si Claudia. Ang kanyang mukha ay naging puti at ang kanyang mga mata ay naging wild. Agad na tumakbo si Rafa, papalapit sa akin. Ngunit huli na ang lahat. Tiningnan ako ni Claudia at ang kanyang mga mata ay nagsasabing, "Pinagsisihan mo ito." Biglang nagbago ang senaryo. Ang guard ni Don Leandro ay tumakbo papalapit sa akin. Hinawakan niya ang aking braso ng mariin. "You are under arrest." Sabi niya, hindi sa tone ng isang guard, kundi sa tone ng isang assailant. Humingi ako ng tulong kay Rafa. "Rafa?" Tiningnan ako ni Rafa. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng galit. Hindi sa akin, kundi sa sitwasyon. Ngunit wala siyang magawa. Mas marami sila. Nang kaladkarin ako papalabas ng ballroom, ang aking huling tingin ay kay Maricel. "Sana mapatawad ka ng Diyos," sabi ko. Hindi sa kanya, kundi sa sarili ko. Ang kulungan. Ito ang pinakamadilim at pinakamalamig na lugar na aking napuntahan. Ang lamig ng bakal sa aking pulso ay hindi kasing lamig ng takot na gumapos sa aking puso. Wala na akong phone. Wala na akong flash drive. Tanging ang lumang ng aking ama, ang hawak ko. At ito ay ang tanging comfort ko. Ngunit hindi ako nag-iisa. Ang aking isip ay patuloy na gumagana. Si Maricel ay sumigaw. Ang confession ko ay naputol. Walang nakita si Don Leandro na evidence laban sa akin. Fake ang arrest na iyon. Isang panggagaya na inorchestrate ni Doña Claudia. Nang sumapit ang umaga, dumating si Attorney Salvador, ang matandang kaibigan ng aking ama, na matagal ko nang hindi nakikita. "Maya, anak, anong nangyayari sa iyo?" Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Inabot niya ang kanyang kamay sa bar at hinawakan ko ito. Ang init ng kanyang kamay ay nagbigay sa akin ng lakas. "Attorney, ako po ay framed. Wala akong kasalanan. Si Doña Claudia po ang may gawa ng lahat," sabi ko. At ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang liham ng aking ama, ang scholarship mula kay Don Leandro, ang Montes Lending Group, ang pagkawala ni Alon, at ang camera ni Claudia. Nagulat si Attorney Salvador. "Ang pocket watch ng iyong ama, nasaan?" Iyan ang huling bagay na hinawakan niya noong gabing iyon. Sabi niya, meron daw siyang emergency recording. Inabot ko ang pocket watch, kinuha niya ito at tiningnan. Ito ay luma. Ngunit ang design ay unique. Mayroong isang maliit na ukit ng bangka sa likod. Ang alam ko, ang pocket watch na ito ay mayroong hidden compartment para sa recording. Anya, sinubukan niya itong buksan, ngunit hindi niya kaya. Ito ay matigas na. Kailangan natin ng special tool. Pagkatapos niyang umalis, dumating si Rafa. Nagdala siya ng pagkain at inumin. "Hindi totoo ang case laban sa'yo, Eliza. Tumawag ako sa police station dito. Wala silang record ng arrest mo. This is all theater ni Tita Claudia," sabi niya. "Si Maricel, nawawala. Wala na siya sa mansyon. Kailangan kong makausap si Alon," sabi ko. Ang pounding sa aking dibdib ay hindi ko mapigilan. Ligtas siya. Si Attorney Salvador na ang umasikaso. Hindi na siya babantayan ni Claudia. Tita Claudia thought na tapos na ang lahat, sabi niya. Pero ang flash drive, nakuha niya yon. Hindi na natin pwedeng gamitin iyon. Wala na akong evidence, sabi ko. At naramdaman ko ang pagbagsak ng aking balikat. "Meron ka pa, Eliza. Ang pocket watch," anya. "At ang iyong memory? Sabi mo, may narinig kang sound sa recording?" Huminga ako ng malalim. Tiningnan ko ang pocket watch sa aking kamay. Ang sound. "Oo," sabi ko. Pilit na inaalala ang mga events. Hindi ko masyadong naaalala pero may narinig akong wind chime, isang matinis at malamyos na tunog, unique sa bawat simoy ng hangin. Nag-isip si Rafa. "Wind chime? Sa mansyon. Wala kaming ganoon." "Wala sa mansyon?" sabi ko.
pero doon sa cottage. Tiningnan ko si Rafa. Ang vacation house ni Doña Claudia sa north side ng Batanes. Doon niya ako inutusan na magluto noong nakaraang buwan. Ang garden niya ay puno ng mga wind chime. Ang aking memory ay nagbigay ng isang final piece sa puzzle. Ang pag-uusap nila sa recording ay hindi sa mansion nangyari. Nangyari iyon sa vacation house. Ang tunog ng wind chime ay nagpapatunay na she was not in the mansion nung nag-uusap sila ng Montes Lending Group. That's a concrete evidence. Gumiti si Rafa. Ito ay isang ngiti ng pag-asa. Alam ko na ang gagawin. Ang vacation house na yon ay registered pa rin sa name ni Papa. I can go there. I can find the wind chime. At kung may recording sa pocket watch, siguradong may kinalaman ito sa vacation house. Kailangan mo ring mahanap ang tunay na accounting file ng foundation na tinanggal niya sa vault. Sabi ko, I'll do my best, Eliza. I'll bring you out of here. Anya, at kinuha niya ang aking kamay. Isang gesture ng solidarity. Hindi kami magkasintahan. Kami ay mga kaibigan na naghahanap ng hustisya. Bago siya umalis, naramdaman ko ang lamig ng bakal sa aking quarters. Ngunit sa pagkakataong ito, may pag-asa. Sa tulong ni Rafa, naramdaman ko na hindi na ako nag-iisa. Ang utang na loob at ang paghihiganti ay nagtagpo na. Ngayon, ang aking motive ay pagliligtas. Ang paglaya mula sa bilangguan ay hindi nangangahulugan ng paglaya mula sa mga kadena ng takot. Kailangan ko munang tiyakin ang kaligtasan ni Aylon. Sa tulong ni Attorney Salvador, nakipag-ugnayan kami sa isang trusted private security firm na may koneksyon sa kanya na pumunta kaagad sa caregiver ni Aylon. Nang makabalik ako sa mansion, nagtungo ako kaagad sa vault sa opisina ni Don Leandro, kasama si Rafa. Ang silid ay tahimik. Ang mga kurtina ay halos nakasarado, nagbibigay ng mahinang liwanag. Dito niya itinatago ang mga importanteng papeles, sabi ni Rafa, pero ang kombinasyon ay alam lang ni Papa. Nalaman ko ang combination, sabi ko, at inilabas ko ang isang maliit na papel. Ito ay isang sequence na nakita ko sa ilalim ng entry tungkol sa St. Veronica Fund sa notebook ng aking ama. Ang date ng kapanganakan ng ina mo, followed by ang anniversary date ng kumpanya. Nag-alinlangan si Rafa, ngunit siya ay sumunod. Dahan-dahan niyang inikot ang dial. Matapos ang ilang sandali, naramdaman ko ang pag-igting sa hangin. Ang pinto ng safe ay humiwalay. Sa loob ay hindi lang mga papeles, kundi mga lumang larawan, at sa gitna, isang makapal na dalidali kong inabot ang file. Ang documents ay detalyado, transfer slips, mga fake receipts, at unsigned declarations na nagpapakita ng systematic embezzlement mula sa charity fund. Ito na, bulong ko. Ang ebidensya, pero kailangan pa rin natin ng recording. Ang pocket watch, paalala ni Rafa. Ngunit sa sandaling iyon, may narinig kaming malalim na paghinga mula sa pintuan. Si Don Leandro. Nakatayo siya roon, ang kanyang mukha ay parang isang maskara ng sakit at pagod. Ano ang ginagawa ninyo sa opisina ko? Tanong niya. Ang kanyang boses ay walang sigla. Hindi kami nakasagot. Tiningnan niya ang file sa aking kamay at ang kanyang mukha ay pumutla. Alam niya ang laman. Maya, Eliza? Nagsimula siyang magsalita, ngunit hindi niya matapos. Don Leandro, we know everything, sabi ni Rafa. Tungkol sa foundation, tungkol sa pocket watch, the wind chimes sound. I need to go to the vacation house. Sa wakas, tumingin si Don Leandro sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng malalim na pag-amin at hapis. Ako na sana ang magsasabi sa iyo, Maya. Matagal ko nang gustong itama ang lahat. Matagal ko nang gustong humingi ng tawad. Sa pag-iwan ko sa iyo sa kadiliman, dahil sa takot ko kay Claudia. Hindi ko alam kung paano magre-react. Ang lalaking ito na aking kinasuklaman ay nagdusa rin sa ilalim ng kapangyarihan ni Claudia. I don't need your apology, sabi ko.
Mahina ngunit matatag. Kailangan ko ng hustisya para kay Papa. Hustisya ay makukuha mo, sabi niya, at inabot niya ang kanyang drawer. Inilabas niya ang isang maliit na device. Ang pocket watch mo. Ito ang key para i-activate ang recorder sa loob nito. Kailangan mo lang i-press ang crown ng 3 beses. Inabot ko ang device. Ito ay ang decoding tool na ginawa niya para sa watch ng aking ama. Rafa, pumunta ka na sa vacation house. Baka nandoon na si Claudia para itago ang lahat. Ako, kakausapin ko si Maricel. Kailangan ko siyang magbigay ng official testimony. Bago pa man kami umalis, bumukas ang pintuan ng opisina at pumasok si Maricel. Hindi siya nagtatago. Ang kanyang mukha ay tapat, walang makeup, walang pilit na ngangiti. Don Leandro, Attorney Salvador, sabi niya. I need to confess. I'm sorry, Maya. I'll tell the police everything. Tungkol sa evidence na pinalit ko at tungkol sa threat ni Claudia sa anak ko. Ngayon, ang lahat ng piraso ay magkakasama. Ang file sa safe, ang testimony ni Maricel, at ang recording na kailangan pang kunin. Go, Maya, sabi ni Rafa. Mahinahon niyang hinawakan ang aking kamay. Hindi ito romance. Ito ay isang pag-uugnay ng 2 kaluluwang may iisang layunin. Go and save your son. Ako na ang bahala sa evidence. Nang lumabas ako, ang aking puso ay puno ng pag-asa. Ngunit ang pag-asa ay may kaakibat na matinding pag-aalala. Sa kotse ni Attorney Salvador, habang papunta ako sa bahay kung saan dinala si Alon, hindi ko mapigilang isipin ang tungkol sa gala dinner. Kung mawala ako, at si Rafa lang ang may hawak ng evidence na ito, paano ko makikita ang aking anak na ligtas? Ang phone ko ay tahimik. Walang text mula sa security firm. Kinabahan ako. Bakit tahimik ang security? Sa isang sandali ng pag-iisa, tinanong ko ang aking sarili. Kung makuha ni Rafa ang evidence at ma-expose si Claudia, paano ko masisiguro na mapapatawad ako ni Don Leandro? At masigit sa lahat, paano ko masisigurong walang gagawin si Claudia sa aking anak habang ako ay abala sa court? Ang bawat minuto na wala akong balita tungkol kay Alon ay tila 1 taon na nag-iisa ako sa malamig na selda. Ang init ng aking determinasyon ay nakikipaglaban sa malamig na realidad ng aking sitwasyon. Ang security firm na inutusan ni Rafa ay hindi naguulat. Ito ang pangamba na hindi maalis sa aking isipan. Nang payagan akong tawagan si Attorney Salvador, ang unang tanong ko ay hindi tungkol sa evidence, kundi tungkol sa aking anak. Ligtas si Alon, Maya. Nasa isang safe house siya. Sabi ng abogado, ang kanyang boses ay seryoso. Pero si Rafa, hindi pa rin bumabalik mula sa vacation house. Naramdaman ko ang pagkabigo ng aking mga kalamnan. Ito ang pinakamalaking. Kung may nangyari kay Rafa, paano ko maaabot si Claudia? Kailangan kong umalis dito, attorney. Ngayon na. Pakiusap ko. Hayaan mo akong ayusin ito. Huwag kang mag-alala. Ang security na inutusan ko ay nasa Batanes na. Hahanapin nila si Rafa. Ang gala dinner ay sa gabi. May oras pa tayo. Habang naghihintay, ginamit ko ang decoding tool ni Don Leandro sa pocket watch ng aking ama. Sa bawat pag-ikot ng crown, ang aking pag-asa ay tumataas. Sa wakas, naglabas ang watch ng isang manipis na reel ng magnetic tape. Ipinalipat ito ni Attorney Salvador sa isang digital recorder. Ang tunog ng hangin na nagpapatakbo sa wind chime ay narinig. Malinaw at matinis, isang proof na ang pag-uusap ni Claudia ay naganap sa vacation house. Kasunod nito, narinig ang boses ni Claudia na naglalatag ng kanyang plano at pagkatapos, ang boses ng isang lalaki na hindi ko kilala na nagpapatunay na siya ang middleman sa pagbebenta ng land na dating pag-aari ng ina ni Rafa. Ang recording ay kompleto. Ito ay epektibo laban kay Claudia para sa fraud. At mas mahalaga, ito ay magliligtas kay Don Leandro mula sa aking maling hinala. Paglabas ko,
Ang araw ay papalubog na, naghahanda para sa gala. Ang security na inutusan ni Rafa ay naroon na, naghihintay sa akin. Sila ay mga professional na hindi ko inakala. Maya, nahanap namin si Rafa, sabi ng pinuno nila. He is safe, but he is badly hurt. He was ambushed on the way back from the vacation house by Claudia's men. Nakuha nila ang wind chime at ang original deeds. Naramdaman ko ang pagkawala ng lakas sa aking tuhod. Hindi si Claudia ang nag-utos sa ambush. Ito ay isang independent move mula sa kanyang mga tauhan na maaring aware na sa kanilang pagtataksil. Saan siya ngayon? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang aking sarili. Sa klinik ng security firm, he's stable but unconscious. Ang aking puso ay nabasag sa isipin na si Rafa, ang aking tanging alay sa loob ng bahay, ay isinakripisyo ang kanyang sarili para sa akin. Kailangan kong makita siya, sabi ko. Hindi pwede, Maya. You have to go to the gala now. Iba ang plan, Anya. Sa dapit hapon, ipinasok ako sa mansion bilang isang special guest ni Don Leandro na may assistance ni Attorney Salvador. Nang magsimula ang gala, si Don Leandro mismo ang nagdala sa akin sa stage. Ang ballroom ay tahimik, walang guards sa paligid. Ladies and gentlemen, panimula ni Don Leandro, ang kanyang boses ay mahina, ngunit may bigat. Mayroon akong gustong ipahayag at ipapakita ko sa inyo ang isang taong nagdusa ng labis dahil sa aking pagkabulag. Nang ilabas niya ang pocket watch, ang lahat ay nakatingin. Naglagay siya ng device sa watch at pinindot ang crown ng 3 beses. Narinig ng lahat ang malinaw na tunog ng wind chime, kasunod ng boses ni Claudia na nagpapatunay ng kanyang pagbili sa land na pag-aari ng ina ni Rafa. Pagkatapos ng recording, lumabas si Claudia mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay walang kulay, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng galit na tila pumapatay. Liar! Walang kwenta yan. Sinubukan mo akong sirain sa libingan ng aking asawa. Sigaw niya at sa isang iglap, nagpakita ang kanyang tunay na anyo. Lumapit siya kay Don Leandro. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng galit. Minahal kita! Sigaw ni Claudia. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Hindi ko tinanggap na mas mahal mo ang alaala ng iyong unang asawa kaysa sa akin. At ang kagalakan ng pagkakita sa iyo na iniligtas ang anak ng kumpadre mo. Sinira mo yon sa pagpapakita ng mercy sa babaeng yan. Hindi ko ito matatanggap. Ang kanyang emosyon ay hindi tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagseselos. Pagseselos sa alaala ng namatay na asawa ni Don Leandro. Dahil hindi mo ako minahal, sisirain ko ang lahat ng mahal mo. Ang iyong anak, ang iyong pangalan, at ang babaeng iyan. Sige, itago mo ang alaala ng tatay niya. Pero ang anak niya si Alon, hindi na siya makikita pa sa'yo. At bago pa man makapagbigay ng babala ang sinuman, ang mga guard na kaagad na inutusan ni Claudia na hindi konektado kay Rafa ay pumasok sa silid. Kunin niyo siya at ang babae, sigaw ni Claudia. Kinabahan ako. Hindi ito ang plan, na wala ang kontrol. No, sigaw ni Don Leandro. Tumayo siya sa harap ko. Ang kanyang katawan ay ginamit na shield. Ngunit may isang figure na mabilis na lumitaw sa doorway. Si Rafa. Nakasuot ng hospital gown, ang kanyang noo ay may benda. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng apoy. Don't you dare! Sabi ni Rafa. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may awtoridad. Ang pagkilos ni Rafa ay mabilis at hindi inaasahan. Ang kanyang paglitaw sa doorway, kahit na may sugat, ay nagbigay ng lakas sa lahat. Ang mga guards na inutusan ni Claudia ay biglang napatigil. Ang kanilang mga mata ay nalilito. Ang mastermind nila ay walang kontrol at ang anak ng amo ay nandoon. Get out of my house! Malakas na utos ni Rafa sa mga lalaki. Ang kanyang tinig
ay may awtoridad na hindi ko pa naririnig noon. Hindi na siya ang rebellious son, siya ay ang tagapagmana. Nang makita ni Don Leandro ang sincerity at determination sa mata ng kanyang anak, siya ay kumilos. Sumenya siya sa kanyang personal security team, ang mga lehitimong tao na matagal nang tapat sa kanya, na hindi alam ang tungkol sa mga plano ni Claudia. Huwag ninyong gagalawin si Maya. Si Claudia, siya ang may kasalanan. Hayaan ninyo silang umalis. Tawagan ninyo ang pulis at ang Coast Guard. Utos ni Don Leandro. Ang mukha niya ay punong-puno ng sakit sa kanyang asawa, ngunit mayroon ding relief dahil sa katotohanan. Humarap si Claudia kay Don Leandro. Ang kanyang mga mata ay hindi pa rin naniniwala. Leandro, hindi mo ako iiwan para sa isang cook at para sa isang memory. Hindi ka ba nakikinig? Si Maya ang nagplano ng lahat. Tama ka, Claudia. Si Maya ay may plano. Kalmadong sagot ni Don Leandro. Pero ang evidence sa watch at ang deed mula sa vacation house ay nagpapatunay na ikaw ang nagbenta ng Saint Veronica Fund sa mga kriminal. At ang intent mong saktan si Maya at si Alon, iyan ang dahilan kung bakit kailangan kitang paalisin sa buhay ko. Tumingin si Claudia kay Rafa. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng suporta. Ngunit si Rafa ay nakatayo sa tabi ko. Ang kanyang kamay ay inilagay sa aking likod. Isang gesture ng pagsuporta, hindi pag-angkin. Tita Claudia, mahina, ngunit matatag na, sabi ni Rafa. Mama would be so ashamed of you. Ang huling parirala na yon ay tila ang final blow. Ang pangalan ng kanyang ina ay hindi na kailanman magagamit ni Claudia para sa kanyang kasamaan. Ang mga pulis at ang Coast Guard ay dumating, kasama si Attorney Salvador, na nagdala ng official warrant para kay Claudia batay sa recording at documents. Nang i-escort si Doña Claudia palabas, tiningnan niya ako sa huling pagkakataon. Walang galit sa kanyang mata. Tanging isang walang laman na pagtanggap. Hindi na siya ang fierce villain. Siya ay isang babaeng natalo ng kanyang sariling kasakiman. Sa wakas, nakalabas ako ng mansion bilang Maya, hindi bilang Eliza. Niyakap ako ni Attorney Salvador. Malinis na ang pangalan ng iyong ama, Maya. Sa wakas, sa labas ng mansion, naghintay ang security team. Nasa klinik siya, Maya, ligtas si Alon. Binalot ako ng isang malalim na paghinga. Ang sakit ng paghihiganti ay napalitan ng pagod at pag-asa. Nang makita ko si Rafa, nakaupo sa isang kotse, nakasandal sa pintuan, ang kanyang sugat ay tila nagpapaalala sa akin ng lahat ng isinakripisyo niya. Lumapit ako sa kanya. Rafa, salamat. Sabi ko, you are safe now, Maya. We are safe, Anya. Walang kilig sa hangin. Tanging malalim na koneksyon ng dalawang taong naglaban para sa katotohanan. Nang araw na yon, kinilala ni Don Leandro ang lahat sa isang press conference. Inamin niya ang kanyang pagkakamali sa pagiging bulag sa loob ng 10 taon at ipinangako niyang ibabalik ang lahat ng ninakaw sa Saint Veronica Fund. Kinabukasan, ipinatawag ako ni Don Leandro sa kanyang opisina. Ang parehong opisina kung saan ko unang nakita ang security camera. Siya ay nakaupo. Ang kanyang mukha ay matanda at puno ng pagsisisi. Maya, nagsimula siya. I owe you and your father everything. Hayaan mong bayaran ko ang lahat. Ang damages, ang lahat ng nawala sa'yo. You can take half of my assets. You deserve it. Ngunit umiling ako. Ang aking mga mata ay nakatitig sa labas, kung saan nakikita ko ang dagat. Hindi ko kailangan ng inyong pera, Don Leandro. Hindi iyon ang gusto ng aking ama. Ang gusto niya ay hustisya. At ang pagkilala na siya ay isang tapat na lingkod. At nakamit na natin yan. Then what do you want? Tanong niya. Nilingon ko siya at sa wakas, naramdaman ko ang kapatawaran sa aking puso. Hindi para sa kanya, kundi para sa aking sarili. Isang pagpapakawala ng aking galit. Gusto ko pong gamitin ang settlement na ibibigay ninyo sa akin para itayo ang Saint Veronica Foundation muli.
Hindi lending group, kundi isang foundation para sa mga bata dito sa Batanes, para sa mga aspiring chefs na walang pondo. Ito ang magiging tunay na pamana ng aking ama. Tiningnan ako ni Don Leandro at sa kanyang mga mata, nakita ko ang paghanga at pasasalamat. Iyan ang ultimate compensation, sabi niya, at isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Gagawin ko yan, Maya, at ako mismo ang magbabantay sa transition. Nang umalis ako sa opisina, hinabol ako ni Rafa. Hindi na siya nag-alala sa guards. Maya, sabi niya, habang naglalakad kami sa may pathway, I'm really sorry about the gala. I should have told you to wait for me. No, Rafa, sabi ko. It was my choice to act vulnerable at ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas na gawin yon. Salamat sa pagpapakita sa akin na hindi lahat ng De Vega ay masama. Napuno ang hangin ng tahimik na pag-unawa. Walang romantic tension, tanging respeto at pagkatapos ng lahat ng ito, sabi niya, kailangan mong magpahinga. At I want to see Alon, hindi bilang isang employer, kundi bilang isang kaibigan, bilang isang taong naniniwala sa'yo. Okay lang, we can start over bilang mga kaibigan. Nang tingnan ko ang malawak na karagatan, ang hangin ay hindi na malamig. Ang stakes ay natapos na. Ang war ay tapos na. Ang aking kalaban ay natalo. Ang aking ama ay nakamtan na. Ang hustisya, ang aking anak ay ligtas. Ang aking kaligayahan ay hindi nakasalalay sa isang kasal, kundi sa isang legacy na aking itatayo. Rafa, tanong ko, habang nakatingin sa papalubog na araw, do you think after all this pain, maari pa bang maging masaya ang isang tao nang walang isang partner? Maari bang ang healing ay manggaling lang sa sarili at sa anak? Isang taon na ang lumipas mula nang mawasak ang dinastiya ng kasinungalingan sa Batanes. Ang hangin sa dalampasigan ay mas malinaw ngayon. Tila naghugas ito ng lahat ng pait ng nakaraan. Ang Saint Veronica Foundation ay hindi na isang lending group na puno ng kahihiyan. Ito ay isang buhay na institusyon, isang paralan para sa mga batang may pangarap sa pagluluto, na pinamumunuan ng isang board na pinamamahalaan ni Attorney Salvador at aktibong sinusuportahan ni Don Leandro bilang isang tagapagtaguyod. Ang kanyang pagiging tahimik sa publiko ay isang paraan ng kanyang redemption para sa mga taon ng kanyang pagkabulag. Ako, si Maya, ay hindi na isang cook sa isang mansyon. Ako ang owner ng isang maliit, ngunit matagumpay na restaurant na tinawag kong tahanan. Isang paalala na ang tunay na kanlungan ay hindi isang gusali, kundi ang pagmamahal at kaligtasan na aking nilikha para sa aking anak. Nakita ko si Alon na naglalaro sa buhangin. Ang kanyang tawa ay tila ang pinakamagandang himig na maririnig sa buong isla. Ang kanyang kaligayahan ang aking ultimate reward. Ang nakita ko sa kanyang mga mata, ang sigla at kawalan ng takot, ay ang proof na ang aking sakripisyo ay hindi na sayang. Hindi ako nabuhay para sa isang kasal. Nabuhay ako para sa si Rafa. Ngayon ay opisyal na CEO ng De Vega Shipping, ay madalas na bumibisita. Hindi siya pumupunta bilang isang suitor, kundi bilang isang mapagkakatiwalaang kaibigan at isang tito kay Alon. Ang chemistry namin ay solidarity, isang pag-unawa sa mga sugat na dala ng legacy. May mga pagkakataong nag-iisa kami sa terrace, tinitingnan ng dagat. Mayroong mga sandali ng katahimikan na mas malalim kaysa sa anumang romantic confession. Kamusta ang restaurant, Maya? Tanong niya minsan, habang naghahain ako ng kape para sa amin dalawa. Maayos. Malapit na kaming mag-hire ng second batch ng mga scholar. Ang menu ko, puro classic Batanes, pero may modern twist. That's beautiful. You are building something real, Maya. Hindi tulad ng ginawa ni Tita Claudia. Si Maricel ay nagtatrabaho ngayon sa Saint Veronica Foundation, tumutulong sa mga community outreach. Ang kanyang anak na si Junjun ay nagpapakita ng paggaling.
Ang testimony niya ang nagpabigat sa kaso ni Claudia. Si Claudia, sa kabilang banda, ay nasa isang high-security prison. Ang kanyang kapalaran ay nakasabit sa kawalan. Ang huling beses na narinig ko ang tungkol sa kanya ay ang kanyang divorce kay Don Leandro, na nagpawalang bisa sa lahat ng kanyang koneksyon sa elite world. Sa aking restaurant, isang gabi, habang tinatapos ko ang inventory, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman, pagiging complete. Hindi dahil sa lalaki, kundi dahil sa pagpapatawad na aking natagpuan sa loob ko. Oo, pinatawad ko si Don Leandro dahil nalaman kong siya ay biktima rin ng kasakiman. Pinatawad ko si Maricel dahil nakita ko ang kanyang pagsisisi at ang kawalan niya ng pagpipilian. At higit sa lahat, pinatawad ko ang aking sarili dahil sa pagpayag na kainin ako ng galit. Ang peace ay nasa bawat recipe na aking ginagawa, sa bawat ngiti ni Alon, at sa kawalan ng takot sa tuwing may kumakatok sa aking pinto. Hindi ito ang peace ng paghinto, kundi ang peace ng pagiging handa. Handa para sa pag-ibig, handa para sa paglago, handa para sa buhay. Don Leandro, naghahanap ng kapayapaan sa pagtulong sa komunidad at sa kanyang apo, Rafafa. Isang matagumpay na businessman at isang alay na mapagkakatiwalaan. Maricel, nagsisikap para sa redemption. Maya, naging isang successful entrepreneur at isang independent woman na nagtatag ng sarili niyang kinabukasan. Nakatayo ako sa harap ng tindahan, ang amoy ng sariwang basil ay pumupuno sa hangin. Isang bata, isang estudyante mula sa foundation, ang lumapit sa akin. May hawak na isang maliit na larawan, ang larawan ng aking ama, na ipininta niya sa isang watercolor. Para po ito sa inyo, Ma'am Maya, sabi niya, para hindi niyo po makalimutan ang legacy ng inyong tatay. Huminga ako ng malalim, at sa wakas, ngumiti ako. Isang totoong nangiti, malaya sa anumang drama o revenge. Tiningnan ko ang dagat na naglalatag ng horizon sa aking harapan. Ang pag-ibig ay hindi ang paghahanap ng isang tao para kumumpleto sa iyo, kundi ang paghahanap sa sarili mo upang maging buo, bago ka magbigay ng pagmamahal sa iba. At sa wakas, nahanap ko iyon